Hello, welcome back. Random video lang about laser engraving. So, using Sculpin S9. So, ngayon gagawa ko ng pencil engraving since magpapasokan na. So, ayaw mag-focus ng camera ko. Pero more on, lang naman siya, pencil na may pangalan. So, naka-engrave siya, meaning, direct siya sa material, hindi siya nabubura. Ayan. So, yung machine ko is Sculpin S9. It's 2 years old, still working. So, yan, naka-ready na yung mga pencil using pencil jig. Ito yan, itong parang layout. So, ito yung physical jig. And then on my desktop using Lightburn, I have software jig or soft copy ng jig. So kung ano yung itsura nito, ayan, itong square na to. Yung nagkaroon ng kulay. Yan yung same size siya or properties nito. Kaya kung paano ko sinilansan yung lapis, doon ko din sinalansan yung name na ipiprint ko dun sa mga pencils. So, right now, meron akong 12 pieces pencil na i-engrave dun. So, ito yung name. So, 12 pieces siya. So, based sa settings ko, default lang naman ako usually. So, yan. So, blue yung ipiprint ko or yung may output. Kasi ito yung output. So, yun lang yung naka-on. So, speed ko is 1,000. Power ko is 70. And the rest are, naka-on. Show and air. Yan. And then, for final framing, click ko lang yung frame before ako mag-ready. So, frame ko lang. So, look nyo nung maratulapin. Yan. So, ito lang yung final checking ko usually kung align na ba yung laser head ko dun sa material. So, ito yung possible position ng output. So, ayan. So, pasok naman siya end to end. So, 3mm yung height ng text ko. And then, 50mm yung lapad niya. So, 5cm. Okay. So, meron akong DIY enclosure box. So, isasara ko siya since mausok siya. Pag ni-start ko siya, mausok. Saka mabaho. Kaya gumawa ako ng enclosure box. And then, yan. May exhaust fan siya directly dun sa aking ceiling. Para hindi makulog dito sa box yung usok. And then, sa accessories ko naman ng machine, meron akong air assist. Ito yung kulay blue na hose. Nasa ilalim yung yung mismong pump ko. Kaya, paano lang naman yun para mas detailed yung engraving. And then yan, yung exhaust fan. So ito, acrylic na red. So mamaya para pag sinara ko siya, visible pa din yung or some hindi nag-i-emit yung laser ko. So, isasara ko na siya. Yan. So, madumi. So, madalang ko gamitin tong machine na to eh. By order na lang kasi ako. Yan. So, yun yung itsura niya sa loob. Okay. So, i-start ko na siya. Last framing, make sure lang na connected yung machine sa desktop. So ayan, nag-ready naman. And then, so ito pala, tip lang din para malaman nyo kung how long yung estimated run nung printing nyo. Right click lang and then preview. Then from here, makikita nyo ng estimated time kapag in-engrave niya siya. So, based sa settings ko sa speed, most likely 25 minutes siya magra-run. So, diode laser lang to kaya mabagal or may katagalan yung pag-engrave niya.
But it will do job. So yan. So you need lang magantay. Okay? Then okay, and then start. So mag-start na siya ng countdown. And then from here sa machine, makita nyo nagpa-fire na siya. Ayun, kulay blue. So red yung acrylic ko para yung tag dun, yung liwanag ng laser, hindi masakit sa mata. So kahit patayin ko yung ilaw, ayun, medyo less yung backfire ng laser. Okay, hindi naman nagmamatter yung sa output, yung kung madilim man siya or maliwanag. Okay, so after 25 minutes, check ulit natin. Check natin yung output kung okay. Okay. And so after 25 minutes, back to ready na siya. So, completed. So check natin yung output. So yan. Perfect. So, sakto yung 3mm natin sa isang side ng pencil. So, kuha tayo isa. So, ayaw na mag-focus. Ayan. So, ayan. So, gano'n siya kalalim, sakto lang. Ayan. So, medyo may pa siya. Ayan. So, pupunasan lang naman yun. Okay, so hanggat iubos yan, I mean, less nakaw sa mga classmate. So since permanent yung name natin dito. Okay, so yun lang. I hope may natutunan kayo. Thank you.